Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to titingnan natin, bagay ba sa'yo ang Jetour X70 Sport? Ano, ready na ba kayo? Tara na! So kagaya nga ng sabi ko no, sa video na to, titingnan lang natin kung pasok ba sa'yo ang Jetour X70. Kasi kumbaga iba-ibang tao kasi iba-iba talaga ng mga hinahanap sa sasakyan at iba-iba rin yung mga pangangailangan. Ngayon itong video na to hindi to review ha. Titingnan lang natin kung babagay nga ba sa'yo ang X70. Simulan na natin sa labas. So iba-ibang kotse kasi 'di ba? Iba-iba rin ang taste ng tao. Talagang ganoon wala tayong magagawa. Dito sa Jetour X70 no, kahit saang anggulo ko siya tingnan, wala siya yung alangan. Kumbaga sa ibang sasakyan kasi 'di ba, merong mga ganun parang may alanganing tingnan, ganyan. Dito pag tinignan mo, unahan, gilid, likod, lahat pasado sa akin eh. Idagdag mo pa dyan, meron na rin siyang 20-inch na rims. Tapos sa bubong, meron din siyang sunroof. Panoramic to ha, hanggang second row. So, pwede pa rin doon, makakita ka sa sky. Pinaka-importante rin kasi sa pagbili ng sasakyan, no, dapat alam mo yung budget. Yun yung pinaka-importante. So, dito sa Jetour kasi, kumbaga SUV to, pero priced pa siya ng mas mababa pa nga siya sa MPV. So, let me explain. 'Di ba mga 1.4 million ang mga MPV ngayon, pero ito SUV na to, ang presyo niya no, 1,099,000 yung Journey. Pero itong gamit ko ngayon, ito yung Sport, ito yung mataas na variant. Pero yung lower variant nito, yun nga, pagka after mong tumawad pa sa mga dealer, no, aabot to ng 999,000 pesos. So ito yun. Kung malaki kasi yung budget mo, edi kumuha ka ng mas mahal na sasakyan. Gusto mo mag Land Cruiser ka, 'di ba? Kung ang budget mo naman mga sabi mo ng 2 milyon, so syempre edi kumuha ka ng mga sasakyan na ganong value. Pero ang ito kasing Jetour no, bagay ito kung ang budget mo nga sabi mo ng 1 milyon or 1.1 million, ganyan. So ito, pasok na pasok sa budget mo. Sunod na point na nakikita ko pa dito sa Jetour no, kasi kumbaga usually yung mga warranty ngayon, mga 3 years warranty, 100,000 kilometers yung warranty. Ito kasing Jetour, ang warranty niya 6 years unlimited mileage. Tapos meron pa siyang 10 years na engine warranty. So para sa akin kasi no, napakalakas ng loob ng Jetour na maglagay ng gano'n na warranty. Kasi kung hindi nila kayang panindigan yun, patay sila. Pero sa akin din kasi no, sa pagre-research ko kanina no, actually worldwide pala yun. So kahit pala sa ibang bansa, ganun talaga yung warranty nila. So nagulat ako, worldwide, so talagang matibay to. So kanina dun sa labas, wala akong anggulo na makitang alangan o hindi magandang tingnan. Dito naman sa loob no, parang ano siya, nasa safe side naman siya. Wala siya yung parang grabing design cues no, wala siyang sobrang kakaibang design na ginawa dito sa interior. So ang ginawa lang niya dito sa interior, safe na design lang. So andito yung infotainment system, tapos yung mga kurba, regular na kurba. Pero ang maganda kasi dito no, pag hinawakan mo na siya. So pag hinawakan mo na siya no, puro mga soft touch materials. So kumbaga budget na nga yung presyo mo, soft touch materials pa yung nandito. 'Di ba? Sulit. Ang laki-laki rin ng infotainment screen, tapos pag tiningnan mo yung instrument cluster, ano rin to, digital, tapos meron pa tong tire pressure monitoring system. So kumbaga sa mga ibang kotse na mas mahal pa dito, wala ngang tire pressure monitoring system, 'di ba? So uulitin ko lang sa mga nanonood no, hindi to review. So tinitingnan lang natin kung babagay nga ba sa'yo ang Jetour X70. Pero kung meron kang mga sasakyan na gusto mong gawan din natin ng ganitong klaseng video para malaman mo talaga kung babagay ba sa'yo yung sasakyan na yon, comment nyo na lang sa baba, tas kami na bahalang humanap dyan sa mga comment nyo. Nakikita nyo naman siguro ngayon kung gaano kainit sa labas no. Kahit anong kotse pa yan, kahit gaano kalakas na aircon pa yan,
pag wala kang Ceramax Nano Ceramic Film, nako talagang mainit pa rin yan kasi mararamdaman mo yung tagos nung init ng araw sa balat mo. So yun, no, kung gusto nyo ng protection para sa init ng araw, eto na lang, yung information, details nandito sa baba. Kontakin nyo na lang sila. So next up naman, yung upuan. So sa iba kasi ang hanap nila 5-seater lang kasi 5 lang naman silang sasakay. Yung iba naman gusto nila yung 7 seats kagaya nito. Kasi ang advantage kasi nito pag 7 seats, so pwede pag 7 yung sasakay. Pero kunwari 5 lang kayong nakasakay, ang luwag-luwag ng cargo space mo sa likod. So yun yung advantage ng ganitong 7-seater. Kaya para sa akin, ganito talaga yung type ng vehicle na bagay sa Pilipino eh, 'di ba? So flexible yung versatile yung storage space mo na pwedeng upuan din ng tao. Next naman dyan, yung interior. So maliban sa sinabi ko kanina na soft touch materials nga, two-tone pa to. So meron siyang black na parts, meron siya na brown na parts, yung upuan, yung mga sidings. So kumbaga, kahit hindi luxurious yung price niya, luxurious pa rin yung interior. So basically, yun naman siya, no? So kung okay sa iyo yung mga una kong sinabi, edi maganda. Pero syempre, importante rin kasi i-test drive natin. So ngayon, subukan din natin siya. Tapos, sabihin ko rin sa inyo kung ano ba yung sasakyan na to, kung ganito ba yung klaseng driving na hanap nyo. So kakalabas ko lang ngayon ng subdivision namin. Oh. Yung steering niya, wala akong problema kasi malambot siya. Tapos ngayon, nag-lock yung pintuan natin. No? So speed sensing pala yung door locks natin. Ang unang tanong, no, sa pagdadrive kasi, matulin ba yan? Kasi syempre, di ba? Magbibili ka ng kotse, yan yung una mong hahanapin. So ang makina kasi nito, no, turbocharged. So expect mo na meron siya talagang extra hatak. Pero tingnan natin ngayon kung gaano ba ka-effective. So habang may mga sasakyan sa unahan natin, no, sa regular driving, ang speed nito tamang-tama yan. Nakakasunod ako sa armor truck na nasa unahan natin, di ba? So parang regular kotse lang ang andar niya kung regular lang din yung andar mo. So ayan, pinauna ko lang yung mga sasakyan. Try natin yun, no. Gas ko lang. So ganun lang kabilis, no? 60 na kaagad siya. Kung makikita mo sa power niya, no, nag-wheel slip pa. So dumudulas pa yung gulong, kumakamot yung gulong. Gumaganon pa siya kasi maalikabok banda doon. Anyway, so wala kang problema sa power dito, no. Kumbaga, kung i-compare mo kunwari sa mga regular na MPVs, no, yung ganitong power, so hindi mo makukuha doon kasi talagang humahataw to kung kailangan mong humataw. Pero hindi pa rin siya kasing bilis nung mga nung mga maliliit na sasakyan. Kumbaga kasi, so naka-turbo to, 1.5 liter, pero syempre malaki rin kasi yung katawan. So may bigat din siyang dinadala. Pero kumbaga more than average yung speed nito sa tulin. Braking, ayan, malakas naman, walang problema. So kanina sa humps, no, maganda talaga yung suspension niya. Tapos ito naman sa mga lubak-lubak. Yan yung mga yung mga bitak-bitak na semento na marami niyan. Maraming niyan dito sa Pilipinas. Anyway, sa suspension, no, okay siya. Pero hindi siya yung kanok-nukan na kataas-taasan na magandang suspension. Kumbaga, sabihin mo ng out of 100, sabihin mo siya, average, okay siya. Mga 55, 60, ganyan. So, kumbaga, sa real world usage, so magagamit mo tong long distance, kahit pa malayuan na lubak-lubak, EDSA, so no problem naman, kayang-kaya. Lalo na kung kukumpara mo sa mga sa mga ladder on frame. So ito, maganda to. Sa mga liku-liku naman, steering response okay lang. Actually sa mga regular drivers na hindi naman talaga magtatrack, na talagang kunwari nagmamadali ka lang sa kalsada, more than enough na to. So sa ngayon, yun yung mga yung mga strengths nitong sasakyan na to. So kung yun lang naman ang hanap mo sa sasakyan, talagang kung ako sa'yo, testingin mo to. Pero kung kunwari meron ka pang mga ibang hinahanap sa sasakyan, kunwari, wait lang, meron ako nakalimutan. Meron nga rin pala tong 360 cam, tapos reverse camera. So yun yung mga ginagamit kasi talaga, at saka malinaw siya. So okay na okay siya sa akin. So sa mga sinabi ko na to, no, kung ito lang talaga yung hinahanap mo sa sasakyan, so highly recommended ko sa iyo tong Jetour X70 Sport kung yun lang talaga yung hanap mo. Pero kumbaga,
iba-ibang tao nga kasi iba-iba yung pangangailangan eh, no? So kung yun yung kailangan mo, eh wala na akong magagawa sa'yo. Testingin mo na lang, tapos bumili ka na. Pero kung kunwari, may iba ka pang mga hinahanap sa sasakyan, eh yun nga, i-comment mo sa baba. Tingnan natin kung anong sasakyan yung napupusuan mo, tapos gawan din natin ng ganitong video. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Hindi to car review ha. Hinahanap ko lang yung good parts ng sasakyan na kung babagay talaga sa'yo. Okay, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.